So sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang topic related sa arithmetic sequence. So typically lumalabas ang mga ganito sa mga exam ng arithmetic, ano? So sabi dito, find k so that 4k plus 2, 5k plus 3, and 7k plus 1 are the first three terms of an arithmetic sequence. Determine the first three terms and the common difference. So, alam natin na yung 4k plus 2, yan ang mga term. So, yung 4k plus 2, yan ang ating first term. Ang second term natin ay 5k plus 3. Ang third term natin ay yung 7k plus 1. So, ano yung hinahanap natin dito? Ano yung goal natin na mahanap dito para makuha natin yung first term, second term, at third term? So, para makuha, kailangan natin ng value ng k. Ano ba yung k natin? So, yan yung hahanapin natin. So, paano ba natin muna kinukuha yung ating common difference? Ang common difference natin, minaminus natin yung second term sa first term. So, second term minus first term at equals yan sa third term at sa second term. So, succeeding term minus the previous term. So, yan na yung ating common difference. Dapat mag-equal yan sila. Ito yung common difference natin na D. Ito yung common difference ng third term at second term. So, dapat same yan sila para matawag natin sila na arithmetic sequence. Okay, so ang second term natin, substitute lang natin 5k plus 3. 5k plus 3 is equals to, minus pa pala. 5k plus 3 minus, lagi tayo maglalagay ng negative kapag ka minus. Ng parenthesis pala, lagi tayo maglalagay ng parenthesis kapag ka minus tayo. So, 4k plus 1 ang first term natin. 4k plus 2. So, equals, yung third term natin, yan ay 7k plus 1. Parenthesis ulit. Then minus. So, suglang natin to konti para may space pa tayo. So, 4k plus 1. So, second term naman natin is 5k plus 3. Yan. So, dapat equal yan sila. So, paano natin siya kukunin? So, ang first thing na ginagawa natin, i-distribute natin yung negative sign. So, copy 5k plus 3 minus, magiging negative 4k, magiging negative 2 is equals to, copy lang ulit, 7k plus 1 minus, mag-distribute na siya sa 5k minus 3. So, dito, naging negative siya. Parehas sila. Okay. So, sa ngayon, pwede na natin siya ngayon ma-simplify. So, 5k plus negative 4k. Kunin natin yung mga like terms. This one and this one. Matitira na lang is k. And then this one, this one. Matitira na lang is plus 1. Kasi plus 3 minus 2, mas malaki yung 3. Kabila naman, so 7k tapos yung negative 5k, meron tayong 2k. And then, 1 and negative 3, meron tayong negative 2. So, kapag ganito, equation na siya. So, ililipat natin sila, no? Yung variable sa kabilang side at yung kabilang side yung number, no? Numerical value na lang. Okay, so lipat natin to sa kabila. So, itong k, para ma-cancel out siya. So, lipat natin dito. And then dito naman, plus 2. Dito, plus 2. So, meron tayong total na 3 is equals to. Okay. So, ito na yung value ng k natin. Yun yung value ng k natin.
So, yan na ba yung sagot? So, hindi pa. Kasi, isa-substitute pa natin siya dito para makuha natin yung mga value nila. So, basically, ang A1 natin magiging 4 times 3 plus 2. So, ilan yan? Meron tayong 4 times 3 plus 2. Yan ay 14. Yung second term natin, so 5 times 3 plus 3. So, meron tayong 18. Yung third term natin, yan ay 7, ano to? 7 times 3 plus 1. So, 21 plus 1, yan ay 22. So, yung mga nakuha nating sagot is 14, 18, at 22. Okay? So, ilan yung common difference nila? Yung common difference nila, from 18 to 14, meron silang 4. Ano, kung mapapansin niyo, may 4 na pagitan. Gayun din sa 22 at 18. So, para makuha ang common difference natin, so, second term minus first term. So, 18 minus 14, meron tayong 4. Okay, so ito na yung common difference natin. So, nasagot natin yung tanong kanina. No? So, ang first three terms natin, 14, 18, at 22. And then, ang common difference naman natin ay 4.